Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Ako po si Ismael, taga Caloocan, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang crew sa isang convenience store. 25 years old na po ako at merong asawa pero wala pang anak. Naengganyo akong ibahagi ang nalaman ko tungkol sa mga aswang matapos kong mapakinggan ang mga magagandang kwento na ipinapadala ng mga taga-subaybay nyo na inyo namang ina-upload sa iyong channel. Bata pa lang ako ay marami na akong naririnig na mga kwento tungkol sa iba't ibang uri ng mga nilalang, gaya ng mga aswang, tikbalang, kapre, duwende, nuno sa punso, diwata, at kung ano-ano pang kababalaghan. Mga kwento iyon mula sa mga kamag-anak kong nakakatanda at ilan sa mga nakakalaro ko na kwento rin daw mula sa kanilang mga lolo at lola. Ibabahagi ko sa inyo ang ilang kwento na narinig ko kina Tiyo Pablo at Tia Gemma. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa karanasan nila Tiyo at Tia sa isang maliit na baryo sa Bacolod noong taong 1981. Mula sa Cebu kung saan naninirahan at nagtatrabaho si Tiyo Pablo ay nagtungo siya sa Bacolod kasama ang kasintahan niya dati na si Tia Gemma para hingin ang kamay nito sa mga magulang at mapakasalan sa lalong madaling panahon dahil sa nagdadalang tao na ito. 5 buwang buntis na si Tia nang magpasya silang magtungo sa Bacolod at magbakasyon na rin ng 2 linggo. Ulila na si Tiyo Pablo sa mga magulang, kaya't siya lang ang nagtungo roon para hingin ang kamay ni Tia Gemma. Madali naman daw kausap ang mga magulang ni Tia at pumayag sa madali ang kasal. May kaunting sermon lang din daw silang natanggap dahil sa kanilang pagiging mapusok at nagbuntis agad bago pa ang kasal. Pero mabilis din namang humupa ang galit dahil pananagutan naman ni Tiyo si Tia Gemma. Ang habilin pa ng mga magulang ni Tia Gemma na mag-iingat ito dahil buntis. Lapitin daw ng mga aswang at laman lupa ang mga nagdadalang tao. Naniniwala si Tia dahil doon siya lumaki sa lugar na iyon, kaya alam niya rin ang mga bagay-bagay na iyon. Pero si Tiyo Pablo ay hindi naniniwala dahil hindi pa siya nakakakita ng aswang o mga engkanto. Ibinahagi ng mama ni Tia Gemma na may bagong dayo daw sa kanilang lugar na pinaghihinalaang pamilya ng mga aswang. Meron ding napapabalitang namamata ang mga sigbin at manananggal, kaya't huwag nang lalabas ng bahay kapag madilim na. Iwasan din na maiwang nakabukas ang bintana para makaiwas sa disgrasya. Ang sabi ng ama ni Tia Gemma kay Tiyo Pablo na walang masama kung susundin ang mga habilin para sa kaligtasan ni Tia Gemma at sa ipinagbubuntis nito. Sumang-ayon na rin si Tiyo Pablo, pero sa loob-loob niya daw ay nakukonsensya siya sa mga pinaghihinalaan ng mga inosenteng tao nang wala namang pruweba. Ayaw niya ring maniwala sa mga manananggal at sigbin. Nanahimik na lang daw si Tiyo Pablo at nagkibit balikat dahil ayaw niyang masira ang paningin ng kanyang mga magiging biyanan sa kanya. Simple lang ang buhay ng mga magulang ni Tia Gemma. Tipikal na bahay na gawa sa kahoy na may 2 palapag at may 3 silid sa itaas. Ang isa sa mga silid na iyon ay sa magulang ni Tia Gemma. Ang pangalawa ay sa kapatid niyang bunso na si Gina na nag-aaral ng kolehiyo sa isang pampublikong paaralan. At ang pangatlo ay ang dati niyang silid na gagamitin nilang mag-asawa sa bakasyong iyon. Sapat lang ang laki para sa maliit na pamilyang may simpleng pamumuhay. May sala at kainan na magkarugtong at may partisyon sa kusina. Nasa labas ang palikuran. Kailangan pang lumabas sa likuran ng bahay para magbanyo. Nagdadala sila ng arenola sa tuwing gabi para hindi nalalabas sa alanganing oras.
May alagang aso ang mga magulang ni Tia Gemma at nakakulong lang iyon sa gabi sa labas ng bahay. Iyon ay si Tagpi. Sa unang gabi ng pananatili nila sa bahay ng magiging biyanan, ay nakaramdam ng kaba si Tia Gemma. Madalas daw itong magising sa alanganing oras ng gabi, pawis na pawis at natatakot. Nananaginip na hinahabol siya ng mga nakakatakot na halimaw. Pagkatapos ay makakarinig ng kalabog sa bubong at malakas na yabag mula sa bakuran. Saka naman masusundan ng pagtahol ni Tagpi. Gigisingin daw ni Tia Gemma si Tio Pablo para sabihing may tao sa labas ng bahay. Pero sinasabi nitong baka ibon lang iyon o ligaw na hayop sa kamuling babalik sa pagtulog. Dahil sa ganoong sitwasyon, ay laging kulang sa tulog si Tia Gemma. 3 gabi na ang lumilipas nang hindi siya nakakatulog ng maayos. Kaya't maga na ang mga mata at palaging pagod sa umaga. Wala rin siyang gana sa pagkain at palaging nakahiga. Isang umaga ay may kumatok sa bahay ni Tia Gemma. Wala ang mga magulang ni Tia sa mga oras na iyon dahil kasama si Tio Pablo para asikasuhin ang taniman ng mais. Ang kapatid niya naman ay pumasok sa paaralan, kaya't siya ang napilitang tumayo at bumaba ng bahay para pagbuksan ang tumatawag mula sa labas. Isa iyong dalagita na may dalang kaldero na may lamang ulam para sa tanghalian. Bagong lipat lang daw sila at nagpadala ng pagkain ang mga magulang nito bilang pagbati sa mga kapitbahay. Nagpakilala ang dalagita bilang si Cecilia. Ayaw sanang tanggapin ni Tia Gemma dahil sa sabi-sabing lahi ito ng mga aswang, pero wala siyang lakas makipag-usap at tumanggi sa pagkaing bigay ng kapitbahay. Kinuha niya na lang iyon saka nagpasalamat sa dalagita. Nagpasabi siya kay Cecilia na ipahatid na lang ang kaldero sa kanila. Dahil wala siyang ganang kumain ay inilapag niya na lang ang kaldero sa may lamesa. Hindi na siya nag-abalang buksan pa ang kaldero dahil sa masama ang pakiramdam niya. Bumalik na siya sa silid at natulog muli. Hapon na nang bumangon si Tia Gemma. Pakiramdam niya raw ay nakabawi na siya ng lakas sa haba ng itinulog niya maghapon. Nakaramdam siya ng gutom kaya bumaba siya at tinignan ang pagkaing dala ng kapitbahay. Paglapit sa lamesa ay binuksan niya ang kaldero. Nawala ang pagkatakam niya dahil sa mabahong amoy na humalo sa hangin mula sa ulam na iyon. Akala ni Tia ay panis na ang ulam, kaya't itinapon niya na sa balde ng puhon na nasa labas ng bahay. Saktong naroon pa si Tagpi sa bakuran. Nakakawag-kawag pa ang buntot na parang gustong lumapit sa kanya. 15 anyos pa lang daw si Tia ay alaga na nila si Tagpi, kaya matagal na ito sa kanilang pamilya. Nilapitan niya ito at hinimas-himas sa ulo, tsaka inalis muna sa pagkakatali dahil mukhang gusto nitong kumain. Sakto naman na may adobong atay at balon-balunan na iniluto ang inay niya. Kaya kumuha siya noon, saka nagsalin sa kainan ni Tagpi at nilagyan na rin ng kaunting kanin. Iniwan niyang kumakain ang aso sa tabi ng kulungan nito, pero hindi niya pa iyon itinaling muli. Ilang saglit ang lumipas ay narinig niyang parang umiiyak si Tagpi, kaya tinungo niya ang bakuran. Nakita niyang nakalupasay sa lupa ang alagang aso at nakatumba na rin ang balde ng puhon at naghihingalo na ang asong iyon. Nataranta si Tia Gemma at hindi alam kung saan hihingi ng tulong. Saktong dumarating ang mga magulang niya at si Tio Pablo. Nadatnan ng mga ito ang nangyayari sa aso. Binuhat ng ama niya ang aso, saka dinala sa libreng veterinaryo sa bayan. Naiwan sa bahay sina Tia Gemma at ang kanyang ina. Maya-maya ay dumating naman si Gina at hinahanap si Tagpi.
Ikinuwento ni Tia Gemma ang tungkol sa ulam na bigay ng kapitbahay na itinapon niya sa puhon para gawin sanang pagkain ng baboy. Napagalitan si Tia Gemma ng kanyang ina dahil bakit tumanggap siya ng pagkain mula sa pamilyang aswang. Sigurado raw na may inihalo ang pamilyang iyon sa pagkain kaya nagkaganoon ang alaga nila. Inabot ng gabi bago nakauwi si Tio Pablo. Hindi nila kasama si Tagpi at napansin ni Tia Gemma ang benda sa braso ng ama. Ang sabi raw ni Tio Pablo na nagwala bigla sa klinika si Tagpi na parang nauulol at naglalaway at nakagat ang ama ni Tia Gemma. Wala raw nagawa ang veterinaryo kundi ang patulugin ang aso at kitlin ang buhay nito. Nanlulumo si Tia Gemma dahil pakiramdam niya siya na rin ang kumitil sa buhay ng alagang aso. Hindi niya naman akalaing kakainin iyon ng alaga dahil pinakain niya nga ito ng matinong pagkain bago siya pumasok ng bahay. Naisa ng suguri ng ama ni Tia Gemma ang kapitbahay, subalit inawat ito ng asawa. Ayaw nitong mabalikan kung sakaling totoo mang mga aswang ang bagong lipat nilang kapitbahay. Nakiusap ito na layuan ang pamilyang iyon hanggat maaari. Huwag ding tatanggap ng anumang bigay mula sa kanila, lalo na kung pagkain at inumin. Kung tatanggapin man daw o aksidenteng matanggap, ay itapon na lang agad kaysa kainin. Ang sabi ng ina ni Tia Gemma na kaya ng mga aswang maipasa o maisalin ang pagkaaswang sa ibang tao gamit lang ang kanilang mga laway. Maaari daw na may laway na nakahalo ang ulam na ibinigay sa kanila na nakain din ni Tagpi, kaya iyon naging parang asong ulol. Posibleng nais ng bagong kapitbahay na hawaan sila ng pagkaaswang para mas madaling mabiktima si Tia Gemma na nagdadalang tao. Ayaw mang paniwalaan ni Tio Pablo na aswang ang kanilang kapitbahay ay nagtataka naman siya sa mga nangyayari. Maayos pa si Tagpi bago sila umalis ng bahay at hindi nila iyon ginugutom para hindi masiraan ng bait. Palaging may pagkaing nakahanda para sa aso. Ipinagluluto pa nila ito ng ulam na manok o di kaya atay balon-balunan. Inilibing raw ni Tio Pablo si Tagpi sa tabing ilog. Mula sa araw na iyon ay iniwasan nilang makahalubilo ang kapitbahay nilang iyon kahit pa sila ang unang lumalapit para makipagkaibigan. Palaging nagdadahilan sina Tio Pablo na may gagawin para makaiwas. Minsan daw, isang umaga, ay nagwawali si Tia Gemma sa labas ng bahay ng mga tuyong dahon. Nang lumapit sa kanya, ang ina ni Cecilia na nagpakilalang si Aling Guada. Ayaw naman daw maging bastos ni Tia Gemma, kaya't hinayaan niya makipag-usap ito sa kanya. Nakatitig daw ito sa kanyang tiyan at nagtatanong kung ilang buwan na iyon. Nang sinagot niya namang 5 buwan ay sinabi nitong mukhang lalaki ang kanilang magiging panganay. Ngumiti lang si Tia Gemma sakay pinagpatuloy ang pagwawalis. Nagsabi raw si Aling Guada na ingatan ang ipinagbubuntis at baka hindi umabot sa kabuwanan niya. Saka ito tumalikod. Kinilabutan daw si Tia Gemma sa paraan ng pagkakasabi nito sa kanya. Kinahapunan ay sumama ang pakiramdam ni Tia Gemma at panay ang pagsusuka. Dahil sa wala ng doktor sa health center kapag ganoong oras, kaya tradisyonal na manggagamot sa lugar nila ang ipinatawag ng ina ni Tia Gemma. Matapos nitong suriin ang lagay ni Tia, ay sinabi ng manggagamot na nabalis ng alagad ng dilim si Tia. Tinawas nito si Tia at lumabas na isang gabunan ang nakabalis dito. Ang gabunan raw ay isang uri ng aswang na kayang magpasa ng pagkaaswang sa pamamagitan ng pagsasali ng laway nito. Kinilabutan ang mag-anak pagkarinig sa sinabi ng manggagamot. Naalala nila ang ulam na nakain ni Tagpi na bigay ng bagong lipat na kapitbahay. Ikinuwento naman ni Tia Gemma
na saglit niyang nakausap si Aling Guada at ibinahagi ang kanilang napag-usapan na sinabi nitong ingatan ang pinagbubuntis at baka hindi na umabot sa kabuwanan. Pinagalitan ni Tio Pablo si Tia Gemma dahil ikakapahamak nito ang sobrang kabaitan. Binili na ni Tio na iwasan ang pamilyang iyon sa susunod at huwag matigas ang ulo. Sabi pa nga ni Tio, siya raw itong hindi naniniwala sa mga aswang at usog na iyan, pero mas matigas pa ang ulo ni Tia Gemma dahil hindi sumusunod sa habili ng mga magulang. Nangako naman si Tia na susunod na ito sa asawa at mga magulang. Gumaling naman agad si Tia Gemma makalipas ang ilang araw matapos itong gamutin ng albularyo. Binigyan din siya nito ng kwintas na gawa sa kahoy at hugis at sulok. Pantaboy daw iyon sa mga masasamang nilalang. Ang buong akala ni na Tio Pablo ay iyon na ang huling pangyayari na mararanasan nila habang naroon sa Bacolod at nagbabakasyon. Pero hindi pa pala, dahil hindi pa rin tumigil ang ingay na naririnig nila sa gabi mula sa labas ng bahay. Kadalasan ay mabibigat na yabag na tumatakbo ng matulin. Tunog na parang may apat na paa iyon, kaya't iniisip ni Tio Pablo na baka aso ng kapitbahay. O di kaya nakawalang baboy. May mga pagkakataong gising magdamag si Tia Gemma at sa araw lang nakakatulog dahil hindi siya mapakali sa mga ingay sa paligid kapag madaling araw na. Nang minsang hindi na kinaya ni Tia ang puyat at mahimbing siyang nakatulog, si Tio Pablo naman ang naalimpungatan dahil sa init na nararamdaman. Inagaw ng ingay sa labas ang atensyon niya. Bumangon siya saka lumapit sa bintana para sumilip at sawayin sana ang gumagawa ng ingay na parang nagtatakbuhan. Ang bintana ng bahay ay gawa rin sa kahoy na kailangan hilahin pagilid para bumukas. Dahil inihabili ng magulang ni Tia Gemma na huwag magbubukas ng bintana sa gabi, kaya bahagyang buka lang ang ginawa ni Tio Pablo, sapat para makasilip ang isang mata niya. Bahagyang maliwanag sa labas, gawa ng liwanag ng buwan, at liwanag rin mula sa bumbilya na nasa harapan ng bahay. May kuryente na rin daw noon sa lugar na iyon, pero madalas pang mag-brown out dahil sa power shortage. Naaninag niya ang tila isang aso at sobrang laki nito na halos kasing laki na nga ng tao. Itim na itim ang kulay ng balat at may madalang na balahibong itim. Napansin niyang parang pabaliktad ang lakad nito at ang ulo ay parang nasa bandang puwetan. Nakasalisi ang mga paa paharap ang posisyon. Hindi maipaliwanag ni Tio Pablo ang itsura ng mukha ng hayop, pero nakadama siya ng takot dahil sa kakatwa ang kilos nito. Mas lalo siyang natakot nang lumingon ang hayop sa gawi ng bintana kung saan siya nakasilip. Kaya isinara agad iyon ni Tio. Ikinabit niya ang kawit ng bintana saka bumalik sa higaan. Naalimpungatan si Tia Gemma at nagtanong kung bakit gising pa siya. Hindi na lang daw niya sinabi rito ang nakita para hindi na mag-alala si Tia. Ayaw niyang dumagdag pa sa takot nito kapag nalamang pati siya ay nakaramdam din ng bahagyang takot. Kinabukasan ay itinanong ni Tio Pablo sa ina ni Tia Gemma kung ano iyong nakita niya noong nagdaang gabi. Napakrus naman ito at sinabing isang sigbin daw iyon. Ang mga sigbin daw ay alaga ng mga aswang, nauna ang ulo at nasa pagitan ng mga hita at pabaliktad din ito kung maglakad. Mababaho raw ang mga sigbin at madalas magngat-ngat ng uling. Kapag ito ay nagutom at natigil ang pagkain ng uling, ay maaari nitong biktimahin ang mga may sakit, mga bata, o kaya mga buntis.
Maaari ring utusan ng aswang ang alagang sigbin na biktimahin ang kinakaayawan nitong tao. Hindi rin daw maiiwasan na lapitan ng mga aswang at ng alaga nito ang bahay nila dahil may buntis nga silang kasama. Itinanong ni Tio Pablo kung papaano mapapalayo ang mga aswang na iyon sa kanyang mag-ina. Ang sabi ng magiging biyanan ay maglagay ng palaspas sa mga pintuan. Maaari rin ang walis tingting at isabit ng pabaliktad, pantaboy ng mga ganong uri ng nilalang. Magpapahanap din daw ito sa asawa ng buntot pagi para masigurong may panlaban kapag nagkagipitan at may nakaharap na aswang. Magsasabit din daw ito ng bawang sa mga bintana para makasiguro na hindi sila papasukin sa bahay. Kahit papaano ay nakagaan sa pakiramdam ni Tio na may alam ang magiging biyanan sa mga aswang at kung papaano sila itataboy papalayo sa kanyang pamilya. Kinagabihan ay nakarinig uli sila ng kalabog mula sa bubong. Masyado raw malakas iyon, kaya't imposibleng sa hayop lang. Mabigat ang bumagsak sa bubong nila. Akmang lalabas si Tio Pablo nang may sumigaw ng manananggal mula sa labas. Nakarinig siya ng takbuhan at sigaw ng ilang mga tao. Agad na bumangon si Tio at ibinilin kay Tia Gemma na huwag itong lalabas ng bahay. Lumabas ng bahay si Tio, kasunod naman ang ama ni Tia Gemma. Nakita nila ang isang grupo ng mga kalalakihan na may dalang sulo at itak. Ang sabi ng mga ito ay nagboluntaryo silang mag-ikot dahil sa lumalaganap na may balitang may mga aswang sa lugar nila. Nakita raw nila ang manananggal sa bubong ng bahay nila Tia Gemma. Malaki raw iyon na may mga pakpak na parang sa paniki at kalahati lang ang katawan. Sinibat iyon ng isa sa kasama nila, kaya't bumagsak sa bubong, pero agad nakabawi at saka lumipad papalayo. Hinabol pa raw iyon ng ilang kasamahan nila. Doon na nahintakutan si Tia Gemma at nagsabing gusto na niyang umuwi. Inengganyo rin ang mga magulang niya na sumama sa kanila sa Cebu at doon na manirahan pansamantala. Huwag na raw mag-abalang bumili ng kung ano-anong pansabit sa bintana at pintuan. Ang gusto niya ay umalis na agad sa lugar na iyon. Hindi naman daw ganoon dati ang lugar nila. Namuhay silang mapayapa noon at nakakapaglaro pa sa labas ng bahay kahit madilim na. Hindi akalain ni Tia Gemma na magiging ganoon ang lugar nila kung saan siya lumaki. Hindi na naabutan pa ang nakitang manananggal. Hindi rin masita ng mga kabarangay sina Aling Guada na hinihinalang mga aswang. Pero ang mga kalugar nila ay paminsan-minsan nagpaparinig sa mga ito na aswang at mga halimaw. Hinayaan na nila Tio at Tia ang mga taga roon sa paghahanap sa mga aswang. Kinabukasan ay madali ang lumuwas ang mag-anak patungong Cebu. Isinama na rin si Gina na nakabakasyon sa eskwelahan. Gusto na rin itong magpa-transfer sa Cebu at doon na magpatuloy ng kolehiyo. Hanggang sa ngayon ay sa Cebu na permanenteng nakatira sina Tio Pablo at Tia Gemma kasama ng mga biyanan ni Tio. Ibinenta nila ang lupain sa Bacolod at piniling manirahan sa Cebu kung saan naroon ang trabaho nila Tia Gemma. Ang kapatid naman ni Tia Gemma na si Tia Gina ay nakapag-asawa ng Hapon at sa Japan na nanirahan. Wala na silang balita sa mga aswang doon sa kanilang lugar sa Bacolod. May mangilan-ngilan din namang mga kwento ng aswang at sigbin sa Cebu. Pero saka ko na ibabahagi iyon. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Sana ay naibigan nyo. Lubos na gumagalang, Ismael ng Caloocan.
Hi Sir Carl, kamusta po? Nais ko na rin kamustahin ang lahat ng taga-subaybay ng inyong channel. Naway, nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Ako pong uli ito, si Juancho. Muling nagbabalik para sa isa na namang kwento ng kababalagan mula sa aking Lola Caridad. Lumaki akong nababalutan ng mga kwentong kababalaghan na isinasalaysay sa akin ni Lola Caridad na tungkol sa mga aswang, hango sa tunay na mga pangyayari na kanyang naranasan o di kaya narinig mula sa kanyang mga kamag-anak, kakilala at mga naging kaibigan. Nakalakihan ko na ang mga kwentong iyon at ngayon nga ay isa-isa kong ibabahagi ito sa inyo. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang tungkol sa bangkilan. Ang mga bangkilan ay pinaniniwala ang pinakamalakas na lahi ng mga aswang. Ang sabi ni Lola Caridad, hitig daw sa mga kwentong kahindik-hindik at kababalaghan ng probinsya ng Quezon, mula sa mga engkanto, mambabarang, duwende, kapre, tikbalang at mga aswang. Isa na roon ang kwentong nasaksihan ng kaibigan ni Lola Caridad na nakaranas ng nakakatakot at hindi may paliwanag na pangyayari sa bayan ng Infanta, Quezon noong taong 1962. Itago natin siya sa pangalang Anita. Dayo lang daw noon si Anita sa Infanta kung saan naninirahan ng umampon at nagpalaki sa asawang si Dencio. Namatay daw ang mga magulang ni Dencio noong World War II at inampun nito ng malayong kamag-anak nito na itago natin sa pangalang Tio Mario. Sa Infanta nagkaisip at lumaki si Dencio pero lumuwas ito ng Maynila para doon magtapos ng kolehiyo at makapagtrabaho. Doon na rin sila nagkakilala ni Anita sa isang pangpublikong paaralan. Matagal silang naging magkasintahan. 23 anyos si Anita nang magdalang tao siya sa panganay nila ni Dencio kaya't inalok na ng kasalang kasintahan. Matapos mamanhika ni Dencio sa magulang ni Anita, nagpakasal muna sila sa West para isalba ang dangal ng kabiyak. Ang plano nila ay ganapin ang kasal sa simbahan pagkatapos maipakilala si Anita sa tiyuhin. Napag-usapan nilang ipakilala ang asawa sa tiyuhing naiwan sa Infanta at imbitahan sa kasal sa simbahan bilang respeto rito. Hindi na nakasama ang mga magulang ni Anita sa pagtungo sa Infanta dahil sa trabahong maiiwan sa Maynila. Silang dalawa lang ang umuwi at naisipang magbakasyon na rin doon kahit 1 linggo lang. Dala ang hiniram na kotse sa isang kaibigan, halos papagabi na nang makarating sila sa Infanta. Tinatahak ng sinasakyang kotse ang kahabaan ng hindi pa sementadong kalsada at matataas na damo at puno ang magkabilang gilid. Nang biglang may dumaang malaking asong itim sa harapan ng kotse nila. Agad daw na patapak sa preno si Dencio. Napahawak si Anita sa tiyan na 5 buwan pa lang ang ipinagbubuntis ng mga panahong iyon. Abot-abot daw ang kaba para sa baby nito. Nagpalinga-linga raw si Dencio sa labas ng sasakyan para hanapin kung nasaan yung aso, kung nasagasaan ba ito, pero wala raw siyang nakitang aso. Kinumusta nito ang lagay ni Anita at humingi ng pasensya bago ipinagpatuloy ang pagmamaneho patungo sa bahay ng Tio Mario niya. Mga kalahating oras pa ang lumipas bago narating ang maliit na baryo sa dulo ng Infanta. Tahimik na ang paligid at wala na halos tao sa labasan. Madilim ang paligid at tanging ilaw mula sa sasakyan at sa bilog na buwan ang nagbibigay ng liwanag sa daan. Layo-layo po ang mga bahay. Inihinto ni Dencio ang sasakyan sa tapat ng bahay ng tiyuhin. Ganoon pa rin daw ang bahay ng tiyuhin at walang pinagbago.
Nababakura ng maliit na lote nito ng kahoy na hanggang bewang lang ang taas. Nakatayo ang bahay na gawa rin sa kahoy na nasa gitna ng lote. May dalawang palapag yon at may liwanag na nagmumula sa bintana sa itaas na tila mula sa lampara. Hindi pa raw abot ng kuryente ang lugar ng tiyuhin ni Densyo. Dinig nila sa labas ang yabag ng paa na pababa mula sa itaas ng bahay. Dala na rin ng tahimik na kapaligiran na tanging kuliglig at pagaspas ng mga dahon lang ang ingay sa paligid. Sinalubong sila ni Mario at ng dalagang anak nito na si Rosario. Ipinakilala ni Densyo ang asawa sa tiyuhin. Nagmano naman si Anita rito. Pinatuloy sila sa bahay at inasikaso para sa hapunan pero pinagalitan daw si Densyo ng tiyuhin dahil inabot sila ng gabi sa daan. Delikado raw ang lugar nila dahil may mga kababalaghang nagaganap. Napapabalita rin daw na may mga engkanto at aswang na namataan kamakailan. Natawa lang daw si Densyo pagkarinig sa kwento ng tiyuhin. Hindi raw siya naniniwala sa mga aswang at engkanto. Baka raw lasing o namamalikmata lang ang mga nasabing nakakita. Matapos maghapunan, nagpahinga na sila sa silid. Napagod si Densyo sa pagmamaneho ng mahabang oras kaya't mabilis siyang nakatulog. Bandang 1:00 ng madaling araw nang maalimpungatan si Densyo dahil sa tunog ng lumalagatok na yero. May naglalakad sa bubong kung saan naroon ang silid nila ni Anita. Wala raw kisame ang bubong ng tiyuhin kaya't nakita niya sa kakarampot na liwanag ng gasera ang paglugatok ng yero sa bawat pag-apak sa bubong. Naisip ni Densyo na baka magnanakaw yun at nagtatangkang gumawa ng daan para makapasok sa bahay ng tiyuhin. Bumangon daw si Densyo saka pinagmasda ng asawang nahihimbing. Ayaw niyang magising ito dahil sa ingay na likha ng tao sa bubong. Lumabas siya ng silid saka bumaba ng bahay. Tinungo ang kusina saka naghanap ng magagamit na sandata. Nakakita nga ito ng itak na nakasabit sa itaas ng lababo. Kinuha niya yon saka tinungo ang pinto ng bahay. Humugot siya ng malalim na hininga saka lumabas para hanapin ang magnanakaw. Sakto na kasunod pala niya ang tiyuhin paglabas at nagising din ito dahil sa ingay sa bubong. May dala itong latigo saka tumingala sa itaas. Nakita nila ang malaking ibong itim na lumipad papalayo mula sa bubong ng bahay. Nagkatinginan daw sila ng tiyuhin dahil ang buong akala raw nila ay tao ang lumilikha ng malakas na ingay sa bubong. Hindi nila akalain na malaking ibon lang pala yon. Pumasok na ulit sila sa loob ng bahay at nagbalik sa mga silid para matulog pero hindi agad nakatulog si Densyo dahil hindi maalis sa isip ang nakitang ibon. Iniisip niya na imposibleng ganoong ingay sa bubong ang kayang gawin ito. Masyadong mabigat ang mga yabag ng naglalakad dito doon. Nagkibit balikat na lang si Densyo at pinilit ngang matulog. Maaga pa silang gigising kinabukasan para may pasyalang asawa at makapamili ng mga kakailanganin nila habang nasa probinsya. Kulang ang mga dala nila at hindi ganoong nakapaganda ng mga personal na gamit dahil madalian din ang pagtungo nila sa tiyuhin. Kinabukasan, 9:00 na ng umaga nang umalis sila ng bahay. Sinamahan sila ni Rosario para mamasyal sa bukid. Dala ang pagkain ng ama nito. Ipapakita nila kay Anita kung paano mag-ani ng palay at magkiskis ng bigas. Nauna na sa kanila ang tiyuhin sa sakahan para maagang magtanim ng palay. Madilim pa nang umalis ito ng bahay. May ilang kasamahan ng kanyang tiyuhin sa pagtatanim at pagsasaka sa lupang namana nito sa ama.
Ang mga asawa ng mga kasamang magsasaka ay naroon din sa kubo na malapit sa sakahan at inaasikaso ang mga naaning palay. Ang iba ay nag-aasikaso ng pagkain ng kanilang mga asawa. Mabilis na nakasundo ni Anita ang ilang kababaihan na naroroon sa kubo at masayang nakipagkwentuhan. At dahil maumbok na ang tiyan ay silang mag-asawa ang naging tampok ng umpukan at kwentuhan. Nasasabik ang ilan sa mga kausap at ang iba naman ay pinagbibilinan si Anita kung paano maging maingat sa pagbubuntis. Tumulong si Densyo sa pag-aani habang pasulyap-sulyap sa asawa para tignan ang kalagayan nito kahit sa malayo. Nang pananghalian, nagpahinga muna ang mga nagsasaka at nakiumpok sa mga asawa sa kubo para kumain. Nagsalo-salo ang lahat sa mga pagkain na umiikot din sa lahat para pagsaluhan. Habang kumakain ay nagkwento ang isa sa mga magsasaka tungkol sa mga bali-balitang mga engkanto at aswang daw sa lugar nila. May isang lasinggero daw ang umuwi ng gabi na noong nakaraang buwan at nakita nito ang baboy na nag-aanyong tao. Nagtago raw ito sa likod ng puno para hindi siya makita nito. Ang sagot ng mga hindi naniniwala ay baka nasobrahan lang sa kalasingan niyon at imahinasyon lang ang nakita. May ilang naniniwala sa kwento dahil may iba pa raw nakakita sa baboy na naging tao. Minsan naman daw ay nakakakita sila ng tao sa bubong. Bigla raw naalala ni Densyo ang inakalang magnanakaw at ang nakitang malaking ibon ng nagdaang gabi na lumipad mula sa bubong ng bahay ng tiyuhin. Nais daw niyang itanong sa mga kakwentuhan ng tungkol doon pero iwinaksi niya sa isipan iyon. Ayaw din niyang maging tampok ng usapan at balita tungkol sa aswang. Nasa ganoon siyang malalim na pag-iisip nang habilinan sila ng isa sa mga magsasaka na mag-iingat lalo na't buntis si Anita. Mabango raw sa pang-amoy ng mga aswang ang nagdadalang tao. Paborito ng mga nilalang ng kadiliman ng fetus at sanggol na bagong panganak. Ang dagdag pa nito, bangkilan daw yung namataan sa kanilang lugar. Isang uri ng aswang na sinasabing pinakamalakas sa lahat ng uri ng aswang. Hindi man naniniwala sa mga kababalagan ay hindi maialis ni Densyo ang pag-aalala sa kaligtasan ng asawa at magiging anak. Masyado raw siyang maingat pagdating sa pamilya niya. Aswang man o magnanakaw ang nagtangka sa kanila noong nagdaang gabi, wala siyang uurungan basta't sa kaligtasan ng asawa at anak. Bandang hapon na nang umalis sina Densyo, Anita, Rosario sa bukid. Nagtungo sila sa pamilihang bayan para mamili ng kailangan at ng lulutuin sa hapunan. Malapit lang yon sa baryo pero ginamit na nila ang kotse para mas mabilis ang biyahe. Habang namimili ng mga gulay, pinukaw ni Rosario ang pansin ni Densyo. May babae raw na nakamasid sa kanila, partikular na kay Anita. Inunguso nito ang tinutukoy at nilingon niyon ni Densyo. Napakunot ang noo niya nang mapansin ng walang kurap at kakaibang tingin nito sa asawa. Nakatayo iyon sa tapat ng tindahan ng mga isda, mga ilang dipa rin ang layo sa kanya. Nakabistida itong bulaklaking itim at bakya. Nakalugay ang itim na buhok nito. Maamo ang mukha ng babae na parang hindi makabasag pinggan pero ang mata ay kakaiba ang talim at parang tumatagos sa bawat titig nito. Plano niyang sitahin ito pero nang papalapit na siya ay may lalaking dumaan sa harap niya. Paglagpas nga ng dumaan ay hindi na niya nakita pa yung babaeng nakamasid sa asawa. Tinanong daw ni Densyo si Rosario kung kilala niya ito o pamilyar sa kanya pero noon lang daw nito nakita ang babae. Hinayaan na lang ni Densyo dahil wala na nga ang nasabing babae.
Matapos mamili ay dumiretso sila sa simbahan para makapagpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap nilang mag-asawa. Umuwi rin nga sila agad para makapagluto ng hapunan at makapagpahinga na si Anita. Halos papadilim na nang dumating sila sa bahay. Ginisang gulay at pritong isda na lang ang niluto ni Densyo para mabilis silang makapaghapunan. Habang nagluluto si Densyo, napansin niyang matamlay ang asawa. Tahimik lang ito at tila nanlalata habang nakaupo sa sala. Wala rin itong ganang kumain ng hapunan na hanggang sa makaramdam ito ng pagkahilo at pagsusuka. Hinatid ni Densyo ang asawa sa silid para pagpahingahin. Ikwinento ni Rosario sa ama ang tungkol sa babaeng nakita nila sa pamilihan. Ang sabi ni Tio Mario ay ipatawa si Anita sa albularyo para maitaboy ang balis ng babaeng may usog na nakita nila. Ayaw sanang paniwalaan ni Densyo ang tawas at usog pero naalala niyang nausog siya minsan noong bata pa siya at pinatawa siya ng tiyuhin. Ganoon din ang naramdaman niya noong nausog siya. Nahilo, nalagnat at nasuka. Sumang-ayon na siya kay Tio Mario dahil wala namang mawawala sa pagpapatawas ng asawa. Lumabas ang tiyuhin niya para sunduin ang albularyo sa lugar nila. Kalahating oras din ang lumipas bago nakabalik si Tio Mario kasama ang albularyong si Kapaeng. May bitbit po itong bayong. Sa tingin daw ni Densyo ay nasa 40 pa lang ito at matipuno pa ang pangangatawan. Agad daw nitong inasikaso ang pagtatawas kay Anita. Tinungo nila ang silid at inabutan nilang tulog ito. Sinalat ng albularyo ang noon nito. Sinabing may lagnat si Anita at nabalis daw ito. Naglabas ang albularyo ng 2 puting kandila. Nagpahingi ng kutsara at isang palangga ng tubig. Sinindihan nito ang 2 kandila gamit ang posporo. Sinimulan na nitong umusal ng dasal na hindi maunawaan ni Densyo. Nagpatulo po ito ng kandila sa ibabaw ng kutsara. Nang sapat na ang dami ng luha ng kandila doon, pinainitan naman ito ang ilalim ng kutsara para tunawin ang sinahod na patak ng kandila. Muling bumulong ang albularyo habang tinutunaw ang kandila sa kutsara. Nang tunaw na iyon ay saka ibinuhos sa palanggana ng tubig. Unti-unting nabubuo ang tunaw na kandila sa tubig. Nanlaki raw ang mga mata ni Densyo habang pinagmamasdan ng nabubuong imahe sa tunaw na kandila. Nang tumigas na ang kandila ay kinuha iyon ng albularyo saka itinaas. Sinabi nitong isang nilalang ng kadiliman ng may kagagawa ng pagkabalis ni Anita. Ang sabi raw ng albularyo ay isang malakas na uri ng aswang na may taglay na balis o usog ang may kagagawa nun. Ilan lang ang aswang na alam nito ang may malakas na balis, kabilang na ang mga bangkila na kasalukuyang napapabalitang nasa lugar nila. Ang mga bangkilan ay kayang magbigay ng balis at sakit sa mga sanggol at mga nais biktimahin nito. Naikwento raw ng lola ni Kapaeng ang tungkol sa mga bangkila na ubod ng lakas ang mga ito at makapangyarihan dahil nagmula ang lahi ng mga ito sa mga kadatu-datuhan. Ibinalot ni Kapaeng sa dyaryo ang kandila saka bumulong doon. Pagkatapos, ipinailalim nito yon sa unahan ni Anita. Bubuti na raw ang kalagayan ni Anita matapos ang pagtatawas. Ibinili nito kay Densyo na ipaagos sa ilog ang nasabing kandila matapos ang 3 araw. Tinanong ng matanda kung saan sila nanggaling at bakit nagkaganoon si Anita. Ikwinento ni Rosario ang tungkol sa babae sa pamilihan at ang nakakatakot na titig nito kay Anita. Mabango daw ang amoy ng sangkol sa tiyan ng isang ina kaya't lapitin daw si Anita ng mga alagad ng kadiliman.
Sabik at uhaw sa sariwang dugot, laman ng hindi pa naipapanganak na sanggolang mga aswang. Iwasan daw ang lumabas sa gabi at panatilihing sarado ang mga pinto at bintana ng bahay habang naroroon sila. Saglit na natahimik ang albularyo bago nagbili na bumalik na agad sa Maynila hanggat maaari para sa kaligtasan nila. Hindi raw titigil ang isang bangkilan hanggat hindi nito nakukuha ang gustong putahe. Si Anita raw ang target nito kaya't babalik at babalik ito para makuha ang sanggol sa tiyan nito. Ayaw man maniwala ni Densyo ay susundin niya ang habilin nito para sa kaligtasan ng mag-ina niya. Ayaw niyang magwalang bahala at magsisi kinalaunan. Nasa ganoon silang pag-uusap nang makarinig sila ng lagabog sa bubong ng bahay. Nagkatinginan ang lahat dahil sa kaba. Sumenyas ang albularyo na makiramdam sila sa paligid. Bumulong nga ang albularyo ng narito na siya, bago nagpatuloy makiramdam. Kumilos daw agad si Tio Mario. Lumabas saglit ng silid at pagbalik nito ay dala na ang latigo at itak. Inabot nito ang itak kay Densyo. Kinuha rin ni Kapaeng ang latigong gawa sa buntot pagi mula sa bayong nito. Ibinili ni Kapaeng kay Tio Mario at Rosario na manatili sa silid para bantayan si Anita. Inaya raw nito si Densyo na lumabas at harapin ang hindi imbitadong bisita na nasa bubong. Agad silang lumabas para hamunin ang aswang na nagpakita sa kanila at magkasubukan ng lakas. Sumigaw daw si Kapaeng habang paharap sa bahay at nakatingala sa bubungan. Ilang beses inulit ni Kapaeng ang panghahamon sa nasa bubong sa iyon minura. Nakakatulong daw iyon para itaboy ang mga masasamang elemento. Hindi alam ni Densyo kung totoo pero hinayaan niya na lang. Si Kapaeng daw ang taga roon kaya't mas alam nito kung paano harapin ang mga ganoong nilalang. Kumakabog daw ang dibdib ni Densyo habang naghihintay ng pagkilos ng nasa bubong. Nagulat na lang daw siya nang may bumagsak sa lupa mula sa bubong. Malapitan daw nakita ni Densyo ang malaking itim na aso. Nagtayuan daw ang lahat ng balahibo niya sa katawan pagkita sa asong iyon. Alam niyang hindi iyon isang ordinaryong aso lang at anong ginagawa noon sa bubungan. Lumingon pa raw iyon sa kanila na parang may sariling isip na lalong naghatid ng kilabot sa kanya. Pagkatapos makipagtitigan ng malaking aso kay Paeng ay tumakbo raw ito ng mabilis papalayo sa kanila. Humabol daw agad si Kapaeng sa aso kaya't sumunod na rin siya dito. Mabilis daw tumakbo yung aso kaya hindi nila inabutan pero ang sabi raw ni Kapaeng ay sigurado na siyang isang bangkilan ng aso iyon dahil ang nakita niya sa tawas at iyon din ang babaeng nakita ni Rosario sa pamilya na nakabalis kay Anita. Hindi na raw sana maniniwala si Densyo sa aswang subalit hindi mawari ng isip niya kung paanong nagkaroon ng napakalaking aso sa bubong at nakatalon niyo mula roon. Bumalik na sila agad ng bahay dahil hindi na nila nakita pa ang asong iyon. Nag-alala rin si Kapaeng na patalikod silang biktimahin ng bangkilan lalo na't dala-dalawa lang silang haharap dito. Hindi rin sigurado si Kapaeng kung may iba pang kasama ng aswang na iyon. Pagka-uwi nga nila ay medyo maayos na si Anita. Ginising na ito at humigop na ng sabaw. Ikwenento nila ang nasaksihan kaya't nahintakutan ito at nag-aya ng umuwi. Nangako si Densyo na uuwi na sila pagkatapos maipaagos ang tawa sa ilog. May mga pagkakataong bumabalik ang kumakalabog sa bubong ni Tio Mario kaya dalawang sunod na gabi na nagbantay si Densyo at si Kapaeng hanggang sa paanurin sa ilog ang tawa sa ikatlong araw. Nagpasya na silang umuwi ng Maynila sa ikatlong araw para na rin sa kaligtasan ng kanyang asawa. Wala na silang balita kung
Ano ang nangyari sa bangkilan at kung nahuli ba ito? Pagkatapos umuwi ni Nadensyo sa Maynila, sumunod na rin sa kanila sina Tio Mario at Rosario makalipas ang 2 buwan para sa Maynila na manirahan kasama ni Nadensyo. Ibinenta nito ang sakaan sa isang kasamahang magsasaka. Sana ay nagustuhan ninyo ang ibinahagi kong kwento na mula sa kaibigan ni Lola Caridad. Hanggang dito na lang po muna, Sir Carl, ang aking maibabahagi. Mag-iingat po kayo.